Sa puntong ito naman, partner, meron tayong makakapanayam na Ayun. isang opisyal ng barangay sa barangay Bagong Bayan North sa Nabotas dahil naalarma pala si Kap sa tambak ng basura sa dagat na sakop ng barangay. Matapos ang ilang araw na pag-ulan, dala po ng habagat. Narito mga kanyusik, panoorin po natin ang kanyang mismong panawagan noong August 10, 2026. Good morning po, Barangay Bagong Bayan North. Narito po naman po ang mga basura. Yung lugar po namin ay malinis na. Nalinis na po ng ating mga tupad dyan. Ngayon po nagkaroon po ng bagyo. Pinatpad na naman po ang aming Barangay Bagong Bayan North. Yung basura po na yan ay hindi po galing sa Bagong Bayan North dyan. Dyan po ay nanggaling sa kung saan lugar na area. Sa Manila o Bulacan, dito po siya pinapatpat. Kaya humihingi lang ako ng tulong kung sakasakaling yung mga volunteer o mga sa DNR na mapalinis ulit ito pagkatapos itong bagyo. Ayun, napakarami po. Ngayon lang po yan, ngayon lang pong gabi. Kahapon wala po yan, malinis na malinis yan. Hindi po pwede po sa amin dito yung maraming ganyan. Nalinis po ng mga tupad dyan, tsaka ng DER, Estero Ranger, yan. Dahil yung mga tupad, ang dami nila, ang dami nalinis. Kamukha niya yung problema na naman niya, no? Padpad lang po yan. Hindi po sa amin ang basura na yan. Hindi po sa Nabotas galing po yan. Di ba? Ayan po yung naging panawagan ni Barangay Captain ni Bagong Bayan North, Nabotas City Barangay Captain Armando Caseñas Gonzales Sr. So para mas malinawan pa tayo, partner, sa issue na yan, makakapanayan po natin si Captain Armando Caseñas Gonzales Sr. Magandang umaga po, Cap. Good morning, Kap. Good morning po, Barangay Bagong Bayan North. Yung nakita po natin yung basura, yun po ay talagang hindi po galing sa Nabotas. Padpad lang po yan. Pero ngayon po, sir, nanawagan po ako na mamalinis. Ngayon po, na-actionan na po, bago linis na po, nawala na po yung basura na yun. 2 araw lang nagawa po namin ng mga tupad, MMDA, KCP, at saka ng mga volunteer. Malinis na po. Uy, good news. Good news. So ibig sabihin po, Kap, may mga pumunta na po para alisin na po yung mga yung pong ipinapanawagan yung mga basura. Oo. So, Ngayon po, ma'am, i-update lang po ako. Ngayon may bagong padpad na naman. mayroon na naman. Ayun lang. Kaya ina-action na naman ng mga tupad. Saka ng ating Centro Office, ganun po. Okay. Kap, gusto na namin malaman na ngayon na may ito bang instance na nangyari to over the course of the previous days po? Unang beses lang po ba nangyari sa inyo to, Kap? O nung mga nakaraang pagkakataon, meron na rin pong ganitong sitwasyon na nangyari po dyan sa inyong barangay? Hindi lang po itong ang panahon nito. Yung taon-taon po na yung pagka may bagyo, pumapasok po sa amin yan. Okay. Yung basura na yan. Kaya lagi kami sa Kaper dahil kami ang catch basin ng basura dito po sa Nabotas. Ibig sabihin, Kap, kung lagi po yung nangyayari, ano po yung, meron po ba kayong mga ginawa para makipag-coordinate po sa mga kinaukulan para, alam mo, maiwasan na tuwing uulan, magkakaroon po ng mga tambak ng basura po dyan sa inyong lugar? Siguro po nananawagan po ako sa mga residente na malalayo sa aming area na sana po ay matuto silang mag-segregate. Itapon ang tamang basura, huwag po ilalabas na lang basta. Kaya yung gusto po, yun po sanang mangyari. Yung basura, huwag silang maglalabas ng basura wala sa oras. Saka huwag itatapon sa maling paraan, ilagay po nila sa tama. Ay, kayo po ba, Kap, dyan po sa inyong nasasakupan, meron na po ba kayo mga sinasabi mga community efforts o meron po ba kayo mga kasalukuyan na mga ordinansa na ipinasa dyan sa inyo sa barangay level upang matugunan itong mga ganitong klaseng problema, lalo na po ng basura? Pero naman po kami, lalo na po yan na po, pinatupad po ng ating municipal ordinance na po yan Okay. Talagang may tamang oras ang tapon Sa area po ng Nabotas, malinis po kami. Yung alam po yung problema, yung mga pasok ng basura na hindi amin. Kaya kami ang nagsasaper po.
Mm-mm. Kap, itong mga nakaraang araw, nag-uulan, di po ba? Talagang isang linggo tayong halos nakaranas ng mga malalakas na pagulan. Kamusta naman po yung sitwasyon sa inyong barangay, lalo na po yung inyo pong mga constituent? Yung mga constituent natin, safe po sila rito sa Nabotas. Hindi po tayo magkakaroon ng baha rito. Gawa nung napakahusay po ng aming congressman at ang aming mayor, Datre. Dahil yung, yung pumping natin, lagi po yung umaandar. Para sa... Nagmamonitor nga, nagmamonitor po lagi ang aming mayor dito, sa pumping station, lalo na po sa mga disaster. Lagi pong gumagana po yung aming pumping, kaya hindi po kami binabahangin sa Nabotas. Ibig sabihin, Kap, even before talagang hindi kayo binabaha or ngayong taon po hindi na kayo nakakaranas ng pagbaha? Ngayon po, ma'am, wala po. Pero sabi ko na po, nung last year, binaha kami. Gawa po yun, nasira yung floodgate po doon sa Tansa, yung malaki po. Okay. Kaya napisan po kami ng bagyo. Nakarang pong bagyong malakas. Oo. Pero ngayon, ayos naman po at kaya wala na po kami baha. So masasabi niyo ba, Kap, na mayroong improvement, no, pagdating po sa yung mga pagbaha na nararanasan diyan po sa inyong lugar? Talaga nag-i-improve po kami ngayon. Yung sila namin nakaraan, maayos na po siya. Wala na pong baha talaga. Okay. Ngayon, Kap, kanina po kasi nabanggitan ninyo, yung may mga pumping station kayo. For now, working naman po ito, gaya na nabanggit ninyo, tama po? Opo. Okay. Ngayon po, Kap, bilang po ama ng inyong barangay, isinusulong na po, usaping budget na naman po sila, isinusulong po ngayon ng Department of Public Works and Highways ng DPWH yung flood management at flood mitigation projects para sa 2027 na national budget. Kayo ba okay dito o meron ba kayong hinaing tungkol dito sa mga panukala na pag-aayos ng mga tubig baha sa ating mga lugar dito sa bansa? Siyempre po, pagka kailangan ng ating bansang Pilipinas na ganung mga maayos yung mga gagawin nilang project. Siyempre, sang-ayon po tayo doon. Hindi tayo pupunta. Basta nasa maayos lang po yung, yung gagawin nila. Apo. Para sa kapakanan ng ating Pilipinas, hindi lang po sa amin. Sabi po ni Pangulong Marcos, Kap, hindi na daw po gaano kalala or malala yung pagbaha noon kaysa po ngayon. Kung ikukumpara daw po ng mga noon na grabe daw po yung lala ng baha, umaabot daw ng leeg, dibdib, pero ngayon daw hindi pa daw aabutin ng tuhod yung mga naranasang pagbaha. Kung kayo po ang tatanungin, Kap, sang-ayon po ba kayo dito? Kumusta po ba yung napansin nyo dyan sa inyong lugar? Ako, sang-ayon po ako sa ganoon. Siguro naman po, kaya siguro nasabi ng ating presidente na hindi na ganun inabot ang baha. Natuto na yung mga contractor, kung bagsang nagkaroon na sila ng aral. Nag-iingat na sila, sinagamit nila ang buhay sa tamang paraan. Ngayon naman po, Kap, umamin kasi sa isang panayam si DPWH Secretary Vince Dizon na walang mabilis daw na solusyon sa pagresolba sa problema ng baha. Kayo po ba sumasang-ayon sa naging pahayag na ito ng DPWH Secretary? Yung solusyon ayaw po naman nilang mga solusyon yung mga ganyang pangyayari. Nasa sa kanila na po yun, gano'n. Pero mas malaking aral po yan yung gawan. Siyempre, nakakaroon ng mga ganyan, yung mga kaso. Natututo na sila. Nag-iingat na sila kung saan gagamitin ang tamang buwis ng Pilipinas. Kap, nabanggit nyo kanina na nawala na, nalinis na yung mga unang basurang inanod, yung pinanawagan nyo ng nakaraan. Pero may bago na naman na mga basura. Ano po ba yung panawagan ninyo, Kap? Mayroon ba kayong mga mensahe po, no? Or na-coordinate nyo na po ba ito, Kap, sa iba pang mga authority natin para tulungan kayo dyan sa muli na namang mga inanod na basura? Ayan po na-coordinate na po yan. Nakakaya naman po ng mga yung mga ating mga gatarbaho po yung ating sweeper, tupad, lalo yung araw-araw po meron kaming Stero Ranger na nangangalaga ng tabing dagat. Permit po yun. Kami na lang po ang gumagawa. Nakakaya naman po namin. Kaya lang ang panawagan ko lang, siyempre sa dami po lang tupad na yan, sa 375. Kaya hindi ko sa ako para yung mga magbo-volunteer para lalagyan ng basura. Siyempre, kawawa naman po yung mga tupad namin, bibigay pa sila ng tako. Malit lang naman po ang kita noon. Opo. Okay. Kap, maraming salamat po, Kap, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Wednesday at ingat po kayo dyan.
Sige po, salamat po. Ayan. Thank you po, Kap. Mga kanyusik, nakapanayan po natin ng barangay captain ng Bagong Bayan North na Botas City na si Cap Armando Caseñas Gonzales Sr. Siguro magandang reminder at siguro panawagan na rin to para rin sa LGU ng Navotas to check din kasi kung pangalawang beses na nangyari, partner, Oo, may diba? something's going wrong na talaga. At ang masakla pa doon, hindi naman nila basura yon, di ba? Naman. Basura mula sa iba't ibang LGU, iba't ibang lugar, Manila, iba't ibang mga kalapit city siguro ng Nabotas, at sa kanila inaano, di ba? Sila yung naapektuhan. Saka yung naririnig mo rin, partner, kay Kap na, maayos naman po, malinis naman po kami dito sa nasasakupan namin. Kawawa din yung mga constituents Oo, niya. parang unfair naman din, Naman, diba? oo.